napakalaga po ng ating pag-uusapan sa bagay ito. Ito po ay kailangan ng isang Kristiyano, kailangan po natin ang bagay nito para tayo magtagumpay sa buhay. Buksan na natin ang salita ng Diyos dito sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Sino po yung bagong dalo? Pakitaas ang kamay. May po bagong dalo? Wala po. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, pakibasa sa English. Basahin po ng mga anak ng Diyos nagtagumpay. 1, 2, 3, basa. Salamat sa dalawang nagbasa dito. Salamat sa kalating nagbasa dito. Salamat po sa inyo. Halata pong nag-almusal po kayo. Hallelujah. Sabi po dyan, sa verse 13, alam, pag binabasa natin ang salita ng Diyos, without authority. Amen? Hallelujah. Enter through the narrow gate. For wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction. And many enter through it. Verse 14. But small is the gate, and narrow the road that leads to life. Dalawang bagay po. Sabi ko nila, yung isa, yung maluwang at ang malapad na gate leads to destruction. Ito naman pong makipot. Hallelujah. Maskip na daan ay patungo naman sa buhay leads to life. Kaya mamimili ka kung anong gate yung papasukan mo, kung anong pinto ay yung papasukan mo, yung maluwang, malapad, pero sabi doon ang patungo ng kapahamakan. Pero yung makipot na pintuan, yung masikip na pintuan, hallelujah, ay patungo sa buhay. And only a few find it. Kokonti raw po yung nakakasumpong. Sabi sa Tagalog, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Hallelujah. Sabihin natin, makipot na pintuan. Yan. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sabi ng Lord, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad. Hindi ganda. Ang daang patungo sa kapahamakan. Maluwang ang pintuan at malapad ang pintuan patungo sa kapahamakan, sabi diyan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ibig sabihin, ito yung gustong-gustong pasukan ng mga tao. Ito yung gustong-gustong pintuan na daraanan ng mga tao. Yung maluwang at malapad. Bakit? Kasi walang struggle. Hello? Madaling pumasok, maluwang Hindi ba? Walang siksikan, walang struggle, walang pagtitiis. Yan ang gusto pasukan ng mga taong pintuan, yung maluwang at malapad. Pero, ang sabi ko dyan, ang patungo nito ay kapahamakan. Kaya sabi rin sa Proverbs, may daang matuwid sa tingin ng tao. Pero ang dulo nito ay kapahamakan. Hello? At ito ang dinaraan ng marami, sabi ng Lord. Verse 14, ang sabi sa verse 14, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay. Makipot, hallelujah. Ang daang papuntang langit, makipot. Masikip. Kaya kung minsan nagtataka po tayo, bakit
kung kailan ako naging born again, bakit ganito ang dinaraan ko? Hello? Di ba, minsan tatanong po tayo, bakit kung kailan ako naging born again, kung kailan ako naging Christian, bakit ganito pasikip ng pasikip ang dinaraanan ko? Kasi dumadaan ka sa makipot na pintuan. Palapakan nga po natin ang Lord. Hallelujah! Ayan, salamat sa mga media natin. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay. Hallelujah! At kakaunti lang ang nakasusumbong yun. Ibig sabihin ko, kundi ang pumapasok sa makipot na pintuan. Hello? Kukunti ang pumapasok sa makitid na pintuan. Bakit? Dahil maraming struggle, masikip. Talagang you need to fight the good fight of faith. Could you say amen? Talagang ipaglalaban mo yung pananampalataya mo. Hallelujah. Kaya dadaan ka talaga sa masikip. Kaya ang pagpasok sa karya ng Diyos, hindi po madali. Hello? Hindi po madali ang pagpasok sa karyaan ng Diyos. Kaya ang sabi ni Paul, work out your own salvation with fear and trembling. Sabi sa Philippians 2:12. Dahil ang pagpasok po sa karyaan ng Diyos, hindi po madali. Sabi nga po sa salita ng Panginoon, kung ang mga matuwid ay halos hindi nakapasok sa karyaan ng Diyos, ano pa kaya ang kahilatnan ng mga makasalanan? Hallelujah! Kaya binigyan din ng Lord na hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, sabi ng Lord, ay papasok sa karyaan ng langit. Kundi yaon lang mga gumagawa, sumusunod, tumutupad ng kalooban ng aking amang nasa langit. Amen? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. So, hindi madali ang pagpasok sa langit. Could you say amen? Talagang you need to fight for the good fight of faith. Ibalik mo doon, anak, sa Matthew 7:21. Hallelujah. Hindi lang, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Ano ba ang kalooban ng amang nasa langit? Yung mamuhay tayo ng may kabangalan. Could you say amen? Ano ba ang kalooban ng amang nasa langit? Yung mamuhay tayo ng may katuwiran. Ano ba ang kalooban namang nasa langit? Yung mamuhay tayo ng may pagpapakumbaba. Hello? Ano ba ang kalooban namang nasa langit? Yung mamuhay tayo ng punong-puno ng pagpapasakop sa Diyos at sa Kanyang salita. Kaya hindi po madali ang pagpasok sa langit. Hallelujah. Pero sabi mo sa kanan mo, pasok ka. Sabi mo, pasok ka mo. Amen? Hello? Ang mga anak ng Diyos na sumusunod na may katapatan sa Lord, ang mga anak ng Diyos na gumagawa sa pinaka-perpektong kalooban ng Diyos, pasok sa langit. Dahil naniniwala po ako na lahat tayo rito ay panglangit. Sabi mo sa kanan mo, panglangit ka. Amen? Panglangit po tayo. Hello? Temporary lang po ang paninirahan natin dito sa lupa. Amen? Panglangit tayo. Ang pagkukulang natin ng panahon, ang pagpursigan natin, ay yung buhay natin doon sa langit. Dahil yung buhay sa langit, walang hanggan. Hallelujah. Yung buhay natin sa lupa, temporary lang po dito. Hallelujah. Kaya, kailangan ang pag-iigihan natin, ang paghahanda natin, yung maging buhay natin sa langit. Sabi doon sa ating tema, sa Matthew chapter 7, verse 13, sa verse 14, sabi ko rito, ngunit makipot ang pintuan. Hallelujah. At makitid ang daang patungo sa buhay.
at kakaunti lang ang nakasusumpong yon. Pero sabi sa verse 13, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Yung pintuan na tinutukoy ng Lord Jack, walang iba kundi si Kristo mismo. Amen? Dahil sabi sa John chapter 10 verse 9, ang sabi ng Lord, ako ang pintuan. Hallelujah! Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Basa, 1, 2, 3, basa. Ano sabi ng Lord? Ako ang pintuan. Si Jesus ang pintuan. Hallelujah! Kaya kapag tayo po ay nagsimulang sumunod sa Lord, talagang i-require tayo ng Panginoon na mabuhay ng may kabanalan. Hello? Ako ang pintuan, sabi ng Lord, ang sino man pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Number 1 na question, bakit nire-require tayo ng Lord na pumasok sa makipot na pintuan? Dahil doon nating matatagpuan ang kaligtasan. Bakit tayo nire-require ng Lord na pumasok sa makipot na pintuan? Dahil doon natin makikita at matatagpuan ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hello? Kaya nire-require ka ng Lord na pumasok sa makipot na pintuan, sa makitid na pintuan, dahil doon mo matatagpuan ang tunay na kaligtasan. Hello? Kaya hindi po cheap ang kaligtasan. Mahal ang kaligtasan. Kung sa amen, ang sabi sa Biblia, mahal ang pinantubos sa atin ng Diyos sa ating kaligtasan. Ang pinantubos sa atin ay yung dugo ni Kristo Jesus mismo na kanyang anak. Ganon kamahal ang ating kaligtasan. Yung dugo mismo ng Panginoong Jesus ang pinantubos niya sa ating mga kasalanan upang maligtas po tayo. Kaya nire-require po tayo ng Lord na pumasok sa makipot na pintuan. Dahil ang mga tao ngayon, ang mga Kristiyano ngayon, ayaw nila na pumasok sa masikip at makipot na pintuan. Gusto na yung maluwang, malapad, walang struggle. Hallelujah! Pero sabi sa Proverbs, may daang matuwid sa tingin ng tao, pero ang dulo nito ay kapahamakan. Kaya mapalad ka kung dumadaan ka ngayon sa makipot na pintuan. Sino rito dumadaan sa makipot na pintuan? Taas ng tao. Yung iba, ayaw itaas. Lahat po tayo dumadaan sa makipot na pintuan. Amen? Kaya nga, sinabi mismo ng Lord sa Mark chapter 8 verse 34, sabi po doon, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, kung ibig ninyo mang sumunod sa akin. Tingnan niyo po ang requirements ng Lord dito. Sabi diyan, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad. In-extended yung mga alagad, lahat. At sinabi, kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, sabi ng Lord, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Hallelujah. Yun ang unang requirements. Kung gusto natin makasunod sa Lord ng lubusan, kung gusto natin makasunod sa Lord ng ating buong puso, sabi diyan, limutin mo ang ukol sa iyong sarili. Bakit kaya sinabi ng Lord yun? Dahil hindi tayo makakasunod sa Panginoon. Hindi tayo makakagawa sa pinaka-perfectong kalooban ng Panginoon kung sarili pa rin natin palagi ang nasusunod. Hello? Dahil ang pinakamatinding kalaban natin, hindi ang dyablo. Ang pinakamatinding kalaban natin, yung sarili natin.
Could you say amen? Maraming hindi nakakasunod ng lubusan sa Lord, maraming hindi nakakasunod sa kalooban ng Diyos dahil yung sarili pa rin nila ang nasusunod. Hindi po pwede yun. Hello? Maging ang Lord, sinabi niya mismo sa Ama, sabi niya, let thy will be done and not my will. Sa Matthew 26:39, sabi ng Lord, Ama, ang kalooban mo ang mangyari, hindi ang kalooban ko. Could you say amen? Kailangan ganun din po tayo. Lord, ang kalooban mo ang mangyari, Panginoon, hindi ang kalooban ko. Lord, ang plano mo, Panginoon, ang mangyari, hindi ang plano ko. Hallelujah. Dahil sabi sa aklat ng Proverbs, tayo ang nag-iisip, tayo ang nagpaplano, tayo ang nagbabalak, pero ang kalooban pa rin ng Diyos ang matutupad. Palapakin nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kahit gaano kaganda ang plano natin, thank God, dahil nagpaplano tayo sa sarili natin. Praise God, hindi masama yun. Kahit gaano kaganda ang plano natin, kahit gaano kaganda ang binabalak natin sa ating buhay, pero sabi sa aklat ng Proverbs, yung kalooban pa rin ng Lord ang matutupad. Hallelujah. Bakit? Dahil kung maganda ang plano natin, mas maganda ang plano ng Diyos sa atin. Palapakan po natin ng Panginoon. Kung maganda ang plano mo, mas maganda ang plano ng Diyos. Kaya pag ang plano ng Diyos ang nasunod, hindi tayo magsisisi. Bakit? Dahil maganda ang plano ng Diyos sa atin, maganda ang layunin ng Diyos sa atin. Kaya sabi ng Lord, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Kung minsan, nahihirapan tayong sumunod sa Lord, kung minsan nahihirapan tayong magpasakop sa kalooban ng Lord dahil yung sarili pa rin natin ang ating iniisip. Paano kaya yung pamilya ko? Paano kaya yung kinabukasan ko? Paano kaya? Hallelujah. Maraming question kung sarili pa rin natin kalooban ang nasusunod. Hello? Kung sarili pa rin natin ang nasusunod, maraming question. Pero pag sinabi mo, Lord, let your will be done and not my will. Pag natutunan nating ipasakop sa Diyos ang ating buhay, ang ating kalooban, ang ating sariling kagustuhan, God is in control of everything. Sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi sa Tagalog, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos. Kaya kailangan po pagharian tayo ng Diyos. Hello? Kailangan pagharian ng Diyos ang puso natin. Kailangan pagharian ng Diyos ang buhay natin. Kailangan pagharian ng Diyos ang buong katauhan natin. Dahil sabi diyan, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos. Kailangan maghari ang Diyos sa buhay natin. Could you say amen? Kailangan maghari ang Diyos sa pamilya natin. Kailangan maghari ang Diyos, hallelujah, sa buong katauhan natin. Bakit? Dahil kapag ang Diyos ang naghari sa atin, at kapag namuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos, ang sabi sa kanyang salita, lahat ng kailangan natin, ipagkakaloob niya. Kaya kung nagsimula kang sumunod sa Diyos, hindi magugutom ang pamilya mo. Kung sa amen? Pag nagsimula kang sumunod sa Diyos, kapag nagsimula kang maglingkod sa Diyos, hindi ka magugutom. Dahil ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng kailangan mo. Hallelujah! Bakit tayo matatakot? Hello? Ganyan din palagi ang katuwiran ko noon, kaya hindi ako makasunod ng lubusan sa Diyos noon, dahil iniisip ko palagi, paano yung pamilya ko? Paano yung mga anak ko? Hallelujah. Ang Diyos ang supplier natin. Could you say amen? Sabi sa Philippians 4:19, at buhat
sa kayamanan niyang hindi mauubos. Ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Woo! Hallelujah! Ang Diyos natin mayaman. Hello! Hindi mahirap ang Diyos natin. At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos. Kahit sabay-sabay tayo humingi sa Diyos, hindi mauubos ang kayamanan niya. Dahil siya ay Diyos na makapangyarihan. Amen? At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya. Sabihin natin, ibibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan ko. Why worry? Salamat sa isang nag-amen. Kaya sabi ng Lord sa Matthew 6:25, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, tungkol sa inyong iinumin, tungkol sa inyong darantin. Hallelujah! Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinaumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Sabi sa verse 32, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag. Huwag kayong mabalisa. Hallelujah! Balik mo muna anak sa verse 25. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag. Huwag kayong mabalisa tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay. Kasi yan ang talagang, dyan nakatuon talaga ang isip ng tao. Hindi ba? O tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Verse 26, hallelujah. Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghasik, nag-aani, o kayo nagtitipon sa bangan. Gayon man, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Hallelujah. Tingnan niyo po ang ibinigay ng Lord na parable. Yung mga ibon, hindi sila naghasik. Hindi sila nagtatanim. Pero sabi ng Lord, hindi sila pinababayaan ng Ama. Hallelujah. Could you say amen? Kaya sabi sa verse 32, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, inumin, darating, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng iyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Alam ng Diyos ang pangailangan ng bawat sa atin. Amen? Kahit hindi mo sabihin ng Lord, bago walang ibuka yung bibig natin, sabi ng Lord, alam ng amang nasa langit yung sasabihin natin. Hello? Kaya ang binibigay din dito ng Lord, sabi sa kanyang salita, sa Mark 8:34, kung ibig din namang sumunod sa akin, limutin niya ang bukol sa kanyang sarili. Kung ang laging iniisip natin ay ang sarili natin, hindi tayo makakasunod ng lubusan sa Lord. Papaano ako? Papaano niya? Papaano ang pamilya ko? God is in control of everything. Pinatunayan po ng Lord yun sa akin. Kasi yung palagi ang dilema ko doon. Pag sumunod ako sa Lord, papaano ang pamilya ko? Pag sumunod ako sa Lord, papaano ang anak ko? Hindi. Mali pala ako ng akala. Sumunod ka sa Diyos at makikita mo yung provisions ng Diyos. Sa buhay mo, sa pamilya mo. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Hello! Kaya, ang requirement sa Lord, kung gusto natin sumunod sa Kanya, kung gusto natin maglingkod sa Kanya, kung gusto natin magpasak sa Kanyang kalooban, kailangan kalimutan mo yung ikaw, yung sarili mo. Hello? Dahil dyan bumagsak si Satan. Yung sinasabi niya palagi, ako. Kailangan sambayin ako ng mga anghel sa langit, sabi ni Lucifer. Dahil Satan
ang kanyang pangalang Lucifer. Siya yung worship leader sa kalangitan, sa lahat ng mga anghel sa langit. Ang lagi niya sinasabi, akin ako sa trono ng Diyos. Sasambahin ako ng mga anghel. Papantayan ko ang Diyos. Lagi ko. Sarili niya palagi iniisip niya. Kaya sabi doon, ibinagsak siya ng Diyos sa lupa. Dahil kung ang iniisip natin palagi ay yung sarili natin, nawawala yung pagtitiwala natin sa Diyos. Amen. Akin ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan natin dito sa Satan. Dati siya yung worship leader sa buong kalangitan. Napakataas ng posisyon niya. Pero dahil sa kanyang pangsahiling hangarin, hallelujah, ibinagsak siya sa lupa. Sabi ko nga kanina, sabi ng Lord, ang pinakamatinding kalaban natin, hindi si Satan, hindi ang diablo, kundi yung sarili natin. Kailangan pagtagumpayan mo yung sarili mo. Amen? Kailangan pagtagumpayan mo yung pride mo. Hello? Kailangan pagtagumpayan mo yung sarili mong kagustuhan. Kailangan lahat ipasakop mo sa Lord. Could you say amen? Hallelujah. Kaya nga, kailangan huwag ang sarili nating kagustuhan ang masunod, kundi ang kagustuhan ng Panginoon. May mga sarili tayong kagustuhan na hindi kalooban ng Lord. Hello? May mga sarili tayong mga plano na hindi plano ng Diyos. May mga sarili tayong kalooban na hindi kalooban ng Diyos. Kaya kailangan matuto tayo magpasakop palagi sa kalooban ng Diyos. Parang ang Lord, sabi niya, Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Tingnan natin ang Iyong talin sa Matthew 26:39. Tingnan niyo po ang Lord. Hallelujah. Siya yung mabuting halimbawa na tinutularan natin palagi ang Panginoong Kristo. Matthew 26 verse 39. Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap nito. Maging ang Lord, humarap din siya sa matinding sitwasyon. Kagaya natin. Gayunman, huwag ang kalooban ko. Hallelujah! Kundi ang kalooban mo ang mangyari. Hallelujah! Lord, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Dahil kapag ang kalooban ng Diyos ang nangyari, kapag ang kalooban ng Diyos ang nasunod, hindi ka magsisisi. Kaya sabi ng Lord, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future. Maging yung future mo. Pag ipinasakop mo sa Lord ang kalooban mo, maging yung future mo, yung kinabukasan mo, tapos na, maganda pa. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Kapag natutunan natin ipasakop yung sarili natin kagustuhan sa Lord, kailangan po lahat ipapasakop natin sa Kanya. 100% kailangan nakapasakop lahat sa Lord. Kaya sabi sa Hebreo 10:36, kinakailangan kayo'y magtiis. Kinakailangan kayo'y magpatuloy. Kinakailangan kayo'y magtiyaga. Kinakailangan kayo'y magpakatatag upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang Kanyang ipinangako. Hello? Kinakailangan kayo'y magtiis. Pastor, matagal ko nang pinagtitiisan ng asawa ko. Hello? Mapalad ka. Amen? Hallelujah. Hello? Pastor,
Lord, matagal ko nang pinagtitiisan yung kapitbahay ko. Mapalad ka. Sabi diyan, kinakailangan kayo'y magtiis. Kinakailangan kayo'y magtiyaga. Kinakailangan kayo'y magpakatatag. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, kailangan po magpakatatag tayo. Dahil tayo po ay nasa huling panahon na. Kung iisipin natin, kung i-evaluate natin ang ating sitwasyon ngayon, talagang patindi ng patindi ng patindi. Pasikip ng pasikip ng pasikip. Hello? Sino nakakaranas ng ganon? Hello? Hindi ba? I-evaluate nyo. Pag-aralan natin mabuti. Hindi ba? Talagang patindi ng patindi. Pasikip na ng pasikip. Kaya sabi sa salita ng Lord, ang magpatuloy hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Palapakan po natin ng Panginoon. Kaya huwag tayong hihinto. Hello? Huwag tayong hihintong sumunod sa Lord. Huwag tayong hihintong gumawa sa kalooban ng Lord. Huwag tayong hihintong maglingkod sa Lord. Dahil ang sabi ng Panginoon sa Matthew 24:13, ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Talagang pasikip na ng pasikip. Hallelujah! Bakit kaya ganito? Bakit ganito ang dinaraanan ko? Bakit talagang dadaan tayo sa masikip? Dahil ang pagpasok sa karayaan ng Diyos, hindi madali. Hallelujah! God is amen. In the bed of roses, pagpasok sa karayaan ng langit, talagang dadaan ka. Hallelujah! Sa masikip, talagang inumold ka na, Lord. Hallelujah! Pati yung attitude mo, pati yung character mo, lahat. Kaya nga, pag nagsimula tayong sumunod sa Lord, lahat ng area ng buhay natin, lahat ng aspeto ng buhay natin, ay pakikialaman ng Lord, babaguhin ng Lord. Hello? Sabi ko ngayon, ibalik ko sa bakit kaya ganito ka ako? Kuminsan, naiinit na ako. Hallelujah! Init na ako. Pero sabi ng Lord, anak, tinuturuan kitang magtiis. Tinuturuan kitang magtiyaga. Kaya sabi sa James, blessed is the man who perseveres under trial. Blessed is the man who perseveres under problem. Blessed is the man who perseveres under hardship. James 1:12. Because when he had stood the test, sabi ko doon, he will receive, hallelujah, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Hello? If you persevere. Blessed is the man who perseveres under trial. Bakit magmula nung mag-born-again ako, hindi na natapos-tapos itong matinding pagsubok na ito? Hello? Ay sabi ng salita ng Lord, mapalad ka. Palapakan nga po natin ng Panginoon. Hallelujah! You are a receiver. Sabi mo sa kanan mo, you are a receiver. Amen? Sabi mo sa kanan mo, may tatanggapin kang matinding pagpapala sa taong ito. Amen? Ako po, expectant po ako sa Lord. Sabi ko, Panginoon, sabi ko, naniniwala ko, Lord, na may matindi akong tatanggapin pagpapala mo sa taong ito ng 2021. Hello! Kailangan hindi na mawala expectation natin palagi sa Lord. Sabi ko, Lord, sabi ko, naniniwala ko, Panginoon, nananampalataya ko na meron akong matinding tatanggapin ng pagpapala sa iyo sa taong ito ng 2021. Because I am a receiver. You are a receiver. Kung sa amen. Hallelujah. Kailangan hindi nawawala palagi yung expectation natin. Alam ko, Lord, na pagkatapos ito, Panginoon, may tatanggapin akong matinding pagpapala sa iyo, Panginoon. Dahil ang sabi mo, Lord, blessed is the man
who perseveres under trial. Blessed is the woman who perseveres under trial. Hallelujah. Sabi sa Tagalog, tingnan natin na yan sa Tagalog, hallelujah. Mapalad. Sabi mo sa kanan mo, mapalad ka. Huwag mo sabihin, malapad ka. Magagalit sa iyan. Amen? Sabihin mo ulit, mapalad ka. Hello? Mapalad ang taong nananatiling tapat. Kaya kahit gaano kasikip yung dinaraanan mo, kahit gaano katindi yung dinaraanan mo, manatili kang tapat sa Panginoon. Dahil may pangako ang Lord. Sabi diyan, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Hello? Sapagkat matapos siyang subukin, alam nyo, our faith will be tested. Our perseverance will be tested. Our endurance will be tested. Malalaman ang tunay na Kristiyano, kaya sabi ko sa kinanta natin, pure gold ba yun? Hindi ko pinupromote yung pure gold. Yung kinanta natin kanina, sabi sa 1 Peter chapter 1, naalala ko, verse 6 to 7. Tingnan natin, anak, may kukulit doon sa pure gold ito eh. Sa Tagalog, anak, sa Tagalog. 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7. Maganda sa Tagalog yan eh. Alam niyo, ang pananampalataya natin pararaanin sa apoy. Ito'y dapat ninyong ikagalak, sabi diyan. Bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok. Kaya huwag kang magdaka. Dahil sabi diyan, lahat ng tao, lahat ng Kristiyano, lahat tayo, dadaan lang tayo dyan. Sabi mo saan ka naman, dadaan ka lang. Amen? Pero magtatagumpay ka. Hello? Hallelujah. Ito'y dapat yung kagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Maikli lang yung daraanan mo. Kaya huwag kang mainip. Hello? Verse 7. Hallelujah. Ito na. Ang ginto. Hallelujah. Sabihin mo sa kanan mo, ginto ka. Hindi ka tubog. Sabihin mo. Hello? Sabihin mo ulit, ginto ka. Ibig sabihin, purong Kristiyano yan. Amen? Hindi yan tubog. Hello? Hindi yan silver. Gold yan. Ha? Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Hallelujah. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto. Hindi yung pananampalataya mo higit pa sa ginto. Hallelujah. Kaya huwag mong isusuko yung pananampalataya mo. Kahit anong mangyari, don't give up your faith. Hello? Sabi diyan, gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Kaya sabi ganito sa James 1:12, mapalad ang tao nananatiling tapat. Huwag mo na higit, anak. Sa kabila ng pagsubok. Sabi naman dito, hallelujah, gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Jesu Kristo. Kaya yung pananampalataya natin, idadaan talaga yan sa pagsubok, sa apoy. Hallelujah. Dahil lilitaw ang tunay na ikaw kapag dumaan ka na sa apoy. Lalabas yung tunay na kilatis pag pinadaan sa apoy. Kaya yung mga nagsasalamin dito, bago nila tanggapin yung isasamula,
At takot-takot na proseso ang mo. Kis-kis dito, kis-kis doon, hallelujah. Kaya noong minsan nagsanla ko, sabi ko, ubus na ako. Ubus na. Kalahati na nang naiiwan. Kasi kis-kis ng kis-kis. Sabi ko, kalahati na yan tayong nawala. Pero sabi ko, Lord, sabi mo sa salita, I will be the head and not the tail. Amen? Sabi ko, Lord, sabi ko, lahat ng mga naisang lakok ako, lahat ng mga nawala, dahil nung pag-uwi ko galing ng Middle East, ang dami ko alas, nadala, naubos lahat. Kasasamula. Ang tindi, sabi ko, Lord, kako. Pero lagi kong dinideklara, sabi ko, Panginoon, kako, lahat ng nawala nito, kako, ibabalik mo ng higit pa. Palapagnan po natin ang Lord. Pinaglagi ko sinasabi. Masama ang loob ko palagi pag nagsasanda ko noon. Sabi ko, paubos na kako. Isang na lang kako naiwan. Pero lagi sinasabi, Lord, kako, naniniwala ko, Panginoon, kako, na lahat ng nawala na ito, lahat ng sinalak ko, kako, ibabalik mo ng higit pa at doble pa sa pangalan ni Jesus. Kaya nangyari, pinalitan ng Lord ng mas maganda. Pinalitan ng Lord ng mas malaki. Hallelujah! Sabi ko, may purpose kung bakit nangyayari ito, kako. Tinuturuan lang ako ng Lord dahil ako noon talagang nung nagpunta ako ng Middle East, talagang ang heart ko noon, sabi ko, gusto ko makabili ako ng maraming ginto. Kasi ang bilihan ng ginto doon, halimbawa pumasok ka, ganyan, na store ng ginto. Lahat yan, puro ginto. Nakasabit, puro ginto. Hallelujah. Ang pasok mo, puro ginto lahat. Eh dito, di ba, ang bilan naman ginto may mga kandado. Nakakandado na, nakalak pa. Doon hindi, nakakalat-kalat. Kaya pag pumasok mo, wow, gusto bili, wow, gusto bili, wow. Inalis ng Lord lahat. Alam. Kasi doon na nakatuon ng isip at puso ko. Wow! O, sabi ng Lord, diyan ka nakatuon ha. Inalis lahat. Na isang lahat. Sabi ko, may pagtuturo ang Lord sa akin tao. Hindi pala sa material. Hindi sa material. Hallelujah. Kundi para pangako natin ang Lord. Sabi ko, Lord, nawala man lahat kako, Panginoon, naubos man lahat ito kako. Lord, may pagtuturo ka lang sa akin. Naniniwala ba tayo na bawat nangyayari sa atin, may pagtuturo ang Lord? Kaya sabi sa Biblia, sabi sa salita ng Panginoon sa Romans, hallelujah, all things work together for good. All things work together for good. Sabi ko, Lord, for good lahat na nangyayari ito, Panginoon, dahil may pagtuturo ka. Hello. Kung minsan, may mga nagiging Diyos-Diyosan tayo sa ating sarili na nagiging kaaway ng Lord. Kaya sabi sa Exodus, sabi ng Lord, I am a jealous God. Ayaw ng Diyos na may kahati siya sa atin. Anumang bagay na masigit natin binibigyan ng halaga, anumang bagay na masigit natin binibigyan ng importansya, anumang bagay na masigit natin binibigyan ng oras kaysa Diyos, ay nagiging Diyos-Diyosan natin. Isang na lang ang nag-aamin. Isang akala natin Diyos-Diyosan yung mga nakasabit, yung mga nasa tukador, yung mga nasa dingding. Kung minsan, mayroong mga nagiging Diyos-Diyosan sa buhay natin. Na masigit natin pinahalagahan, na masigit natin binibigyan importansya, na masigit natin binibigyan ng oras kaysa Diyos.
Kaya kung minsan, aalisin ng Lord para sa Kanya ka lang may focus. Kaya sabi ko, nung nawala lahat, sabi ko, Lord, naniniwala ko, Panginoon, na may pagtuturo ka sa akin. Hello? Sabi ko, Lord, nawala man lahat ka ako, Panginoon, naniniwala ko na kapag nakapagkatiwalaan mo ako, ibabalik mo ng higit pa. Palagpakan na po natin. Anong mga bagay na higit nating binibigyan ng halaga, na higit nating binibigyan ng importansya, na higit nating binibigyan ng oras kaysa Diyos? We need to evaluate ourselves. We need to check our hearts. Baka meron tayong nagiging Diyos sa ating puso na naging kahati ng Lord. Sabi sa salita ng Lord, ayaw niya na may kahati siya sa atin. Hello. Kaya sabi dito, sa 2 Peter chapter 1 verse 10, 2 Peter chapter 1 verse 10 sa Tagalog, sabi dito, mga kapatid, yamang kayo'y tinawag at hinirang ng Diyos, magpakatatag kayo sa kalagayan ito upang huwag kayong manlupaypay. Sabi mo sa kalagkan na mo, tinawag ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos, sabi mo sa Kanya. Kailangan maniwala tayo mismo sa atin, puso, na tayo ay tinawag ng Diyos, tayo ay pinili ng Diyos, tayo ay hinirang ng Diyos. Hello? Sabi diyan mga kapatid, yamang tayo ay tinawag at hinirang ng Diyos, magpakatatag kayo sa kalagayan ito upang huwag kayong manlupaypay. Hello? Kahit anong sitwasyon ang nakikita mo, huwag kang paapekto. Kahit anong sitwasyon ang nakikita mo, kahit may pandemic, kahit may crisis, kailangan huwag mo doon may tuon ang puso mo at isipan mo. Kundi kay Kristo lang. Kundi sa Amen? Ang sabi sa verse 11, Hallelujah. Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sabi doon, magpakatatag tayo sa kalagayan ito. Yun ang kailangan natin gawin ngayon. Hello? Dahil yung sitwasyon natin ngayon, yung kalagayan natin ngayon, talagang patindi ng patindi. Kailangan mas lalo kang magpakatatag. Kailangan lagi mong i-encourage yung sarili mo. Kailangan kong magpakatatag ngayon. Kailangan kong magpursige ngayon sa Lord. Kailangan kong manatiling tapat ngayon sa Lord. Could you say amen? Sabi rin sa Hebreo, Hallelujah, chapter 10, tinangan natin yan. Hallelujah. Thank you, Lord, for your word. Hebrew chapter 6 verse 12. Sabi rin sa Hebrew chapter 6 verse 12, kaya huwag kayong maging tamad. Sabi diyan, tularan ninyo ang mga taong nagtitiis at nananalig sa Diyos at sa gayo'y tumatanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Sabi diyan, kaya huwag kayong maging tamad. Kailangan mas lalo tayong magpakasipag sa pagdalo natin sa gawain ng Panginoon ngayon. Amen? Huwag na huwag kang pahadlang sa kaaway. Huwag na huwag kang panidistract sa kaaway dahil lahat ng paraan gagawin ng kaaway, lahat ng paraan gagawin ng diablo para i-distract ka at hadlangan ka sa pagdalo mo sa gawain ng Panginoon. Lahat gagawin niya. Hello? Hindi nyo ba
na namamalay ko minsan na kung kailang linggo, saka ang daming tumatawag, ang daming nagte-text. Hello, kung kailang linggo, ang daming labahan. Ay, Lunes, hanggang Sabado, wala ka naman labahan. Hello, lahat gagawin niya. Kung sa amen, bakit kung kailang linggo, ang dami mong gagawin sa bahay? Bakit kung kailang linggo, saka may darating na bisita? Ay, pagdating ng Lunes, Sabado, hindi naman dumarating. Hello? Lahat ng paraan gagawin niya para hadlangan ka. Pero sabi sa salita ng Lord, we need to persevere. Hello? We need to endure. Hallelujah. Pag may dumating kang bisita, linggo, dali mo sa church. Kung minsan nagpapalag kami, nag-visit kami, bakit hindi ka nagdalo sa church? Brad, sis, kasi may bisita kami pastor ng linggo. Pag may dumating na bisita, dali mo sa church. Dinaligtas pa. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi niya, kaya huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong nagtitiis at nananalig sa Diyos at sa kayo'y tumatanggap ng ipinangako ng Diyos. Imitate those who through faith and patience, sabi doon, inherit the promises of God. Hello? Imitate those who through faith and patience. Kailangan magkasama yun. May pananampalataya ka, samahan mo ng pagtsatsaga. May pananampalataya ka, samahan mo ng pagtitiis. Hello? May pananampalataya ka, samahan mo ng pagpupursigi. May pananampalataya ka, samahan mo ng kasipagan. Could you say amen? Hallelujah. Evident those who through faith, sabi doon, and patience, inherit the promises of God. Bakit tinanggap ni Abraham yung pangako ng Diyos? Dahil lang sabi doon, si Abraham, hindi lang siya nanampalataya, kundi natuto siyang maghintay doon sa pangako ng Diyos. Hello? Ang sabi sa Biblia, Abraham is the father of faith. Pero may binigyan din doon na nagtiis si Abraham, naghintay si Abraham doon sa pangako ng Diyos. Dahil nangako ang Diyos kay Abraham na magkakaanak siya, 75 years old siya. Pero dumating yung pangako, 100 years na siya. Ilang taon nang hinintay niya? 25 years. Hello! Si Abraham, sabi sa Biblia, siya ay ama ng pananampalataya. Pero yung pananampalataya niya, sinamahan niya ng pagtityaga, pagtitiis, paghihintay. Palapakan po natin ng Diyos. Si Sarah hindi nakapaghintay, nainip. Sabi niya, yamang hindi tayo magkaanak. Dahil matanda na tayo, bawag ako, sabi niya, nandito yung alipin ko, sipingan mo para magkaanak siya sa akin. Pinaintulutan niyang sipingan ni Abraham yung alipin niya dahil nainip siya. Kapag hindi tayo natutong maghintay sa pangako ng Diyos, may danger po na makakagawa tayo ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Hello. Patience is one of the fruit of the Spirit. And hallelujah. Ang tagal nung manifestation ng pangako ng Lord kay Abraham. Pero sabi sa Biblia, hindi siya nainip. Hindi siya natinag. Pinanghawakan niya yung pangako ng Diyos.
25 years bago dumating na pangako. Sino yun? Si Isaac. Tayo, meron na bang naghintay dito ng 20 years, 25 years? Meron na ba dito sa atin na naghintay ng manifestation ng Panginoon ng 15 years? 10 years? Ano? Kaya kung minsan, hindi pa dumarating yung pangako dahil tinuturuan tayo ng Lord na maghintay. Minsan ako inip-inip na. Sabi ko, ang tagal na ba nung sasakyan ka ako? Inip-inip na ako. Gusto ko nang bumili ng second hand. Natitimp na ako eh. Ang hirap kaya na maghintay, di ba? Gusto natin instant eh. Di ba? Pag nag-order tayo sa restaurant, di ba gusto natin for instant lahat. Pero pag tumagal yung order mo, anong nagiging attitude mo? Nabayad ka! Mabisin ako! Hindi ba ganun tayo? Mas mahilig tayo sa instant, hindi ba? Gusto natin yung i-serve ka agad. Kung minsan hindi tayo natututong maghintay. Hello? Minsan nahilig na ako sa kanta ko. Sabi na, Lord, anak, tinuturuan kita maghintay. Amen? Minsan gusto ko nang bumili ng. Pero sabi ng Lord sa akin sa Isaiah 43 verse 19, biglang umalingaw sa akin yung word na new thing. Hallelujah. See, I am doing a new thing. Now it's spring up. Do you not perceive it? Biglang umalingaw sa isip. Gusto ko po sabi ko, bago? Sino dito ang gusto ng bago? Hindi ko sinasabing masama yung luma. Hindi masama yung second hand. Hindi masama yun. Pero depende sa pananampalataya natin. Based on the Word of God. Sabi sa Tagalog, yan. Kasi minsan nainig na ako. Hallelujah. Lord, sabi ko, dagdagan niyo po ang pagtitiis ko, Lord. Dagdagan niyo po ang pag-iintay ko, Lord God. Narito't masdan ang nagawa ko isang bagong bagay. Ibig sabihin, ang design ng Lord sa iyo, bago. Hallelujah. Sabi ko, Lord, sabi ko, magkakaroon ako ng bagong sasakyan. Lord, magkakaroon ako ng bagong pagpapala. Sino rito ang gusto ng bago? Taas ang kamay. Bakit? Ayaw mo iba? Okay lang, ayaw ng bago. Praise the Lord. Pero sabi niya, narito't masdan ang nagawa ko'y isang bagong bagay. Hanggang sa ngayon, di mo namamasdan. Biglang umalingaw mo sa puso. Sabi ko, Lord, ang gusto ng Lord bago. Sabi ko, hintay. Hallelujah, hintay lang. Amen? Dahil kapag hinintay mo, yung perfectong kalooban ng Lord sa iyo. Hallelujah! Wow! Wow! Mapapawaw ka pag hinintay mo yung perfectong kalooban ng Lord. Amen? Amen! Sino rito gusto ng bago? You deserve. Amen? Ang Diyos natin ay Diyos ng bagong bagay. Para pakangapon natin ng Panginoon, bago. Bibigyan niya ng bagong hanap buhay. Hello? Bibigyan kayo ng bagong bahay at lupa. Bibigyan kayo ng bagong sasakyan. Hello? Bibigyan ng bagong negosyo. Lahat ng iniisip ng Diyos sa atin, bago. Hallelujah. Hello? Ang sinumang nagpag-isa kay Kristo sa isa ng bagong nilalang.
Walang danyang pagkatao, siya'y bago na. Ibig sabihin, lahat bago. Palakpakan nga kayo natin ang Panginoon. Hallelujah. Woo! Kaya tinuturuan tayo ng Lord na maghintay. Amen. Tignan niyo po yung mga hindi makapaghintay. Minsan, pag nagpapalap po kami, Pastor, kung pwede lang ibalik yung asawa. Kasi nagmadali. Hello? Kaya kayong mga dalaga, kayong mga binata, huwag kayong nagmamadali. O bakit si nanay yung nag-amin? Hello? Meron ng kanta, sabi doon sa kanta, napakasarap mahalin ang bunga ng panalangin. Hello? Hintayin mo yung bunga ng panalangin mo. Huwag kang nagmamadali. Hallelujah! Dahil kapag nagmadali ka, manimis mo yung perfect will ng Lord sa buhay mo. Sabi ng Lord, I will teach you what is best for you. Hello? Isaiah 58:11. Ano sabi ng Panginoon? Kung hindi mali, hallelujah, I will teach you what is best for you. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, ang ibibigay niya sa atin yung the best. Hello? The best na pagpapala. The best na bagong bahay at lupa. The best na sasakyan. The best na trabaho. Sino po rin ang gusto ng the best? You deserve the best. Amen? Dahil ang pinaglilingkuran natin, Diyos na mabuti. Diyos na tapat. Diyos na nagpapala. Lahat ng iniisip ng Lord sa atin, the best. Kung sa amen? Lahat ng iniisip ng Diyos sa atin, maganda, bago. Kaya ang buhay mo ngayong taong ito, laging gaganda. Palapakan po natin ng Panginoon. Hello? Ang gusto ng Lord, maranasan natin ang magandang buhay. Sino rito ang gusto mong maranasan ang magandang buhay? Amen? Kaya lang lagi natin sinasabi, Lord, naniniwala ko na ng palataya ko, Panginoon, nagaganda ang buhay ko sa taon ito ng 2021. Amen? Sabi sa Aklat ng Hope, sumang-ayon ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya, ang buhay mo'y gaganda at maging hawa. Amen? Kaya pag sumunod ka sa Lord, gaganda ang buhay mo. Amen? Pag sumunod ka sa Lord, gaganda ang kinabukasan mo. Lahat pagagandahin ng Lord. Kung sa amen? Kaya hindi niyo napapansin. Lahat ng anak ng Diyos, paganda ng paganda. Amen. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat. Pero may requirements. Sabi doon sa ating text, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Hallelujah. Amen? Dahil yung makipot na pintuan na yun, walang iba kundi si Kristo Jesus. Hallelujah. Sabi ng Lord, ako ang pintuan. Ang pumapasok sa akin ay maliligtas at makakasumpong ng pastulan. Hallelujah. Kaya maging si David, sinabi ni David, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Woo! Hallelujah. Amen? Pag si Kristo ang ating pastor, sabi sa awit 23:1, hindi tayo magkukulang. Amen? Kahit magkaroon ng pandemic, kahit magkaroon ng crisis,
pag si Kristo ang pastor mo, hindi ka magkukulang. Hallelujah! Si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Diniklara mismo ni David na si Yahweh ang kanyang pastor, hindi siya magkukulang. Hello, sinabi ng Lord sa John 10:9, ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Woo! Hallelujah! Thank you, Lord. Kaya masikip man yung pintuan na dinaraanan mo, kapatid, mapalad ka. Dahil si Kristo yung pintuan na pinapasok mo. Amen? Sino man pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Kaya nirequire tayo ng Lord na pumasok sa makipot na pintuan. Bakit? Dahil sa makipot na pintuan na yun, naroon ang kaligtasan. Amen? Yung makipot na pintuan na yun, naroon ang buhay na walang hanggan. Yung makipot na pintuan na yun, naroon ang pastulan. Hallelujah! Shandarabarabara. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita namin tinanggap sa umagang to, Lord. Nang sabi mo, Panginoon, pumasok kami sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makikit ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong iyon. Lord, ikaw ang pintuan, Panginoon. Lord, ikaw ang pintuan na aming pinapasukan. Lord, makipot man yung pintuan na dinaraanan namin ngayon, masikip man na pintuan yung dinaraanan namin ngayon, makitid man yung pintuan na dinaraanan namin ngayon, Lord, ang sabi mo, Panginoon, pag pumasok kami sa pintuan na yun, ikaw ang pintuan na yun, at makakasumpong kami ng pastulan, at hindi kami magkukulang kailanman. Woo! Hallelujah! Thank you, Lord God, for your word. Give us the grace, Lord, to finish the race that you have set before us. Give us, Lord, the grace, Lord God, to overcome. We thank you, Lord God, for your word, that you will never leave us nor forsake us. Maraming salamat po. Maging sa oras nito, Panginoon, nagpapasalamat din po kami, Lord, sa ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Inialay mo yung buhay doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, upang matagos kami sa aming mga kasalanan. Thank you, Lord God. Kaya po kami nag-Holy Communion, Panginoon, hindi para magtagumpay kami. Kaya kami nag-Holy Communion dahil tagumpay na kami dahil kay Kristo. Dahil sabi mo, Lord, ang tagumpay ni Kristo ay tagumpay namin. We thank you, Lord God. We bless your name, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon.